Ang mga bulwagan ng lungsod ay isang kakaibang kaso, bilang upuan ng lokal na pamahalaan, dapat nilang isama ang mga layunin, adhikain, at diwa ng isang lungsod. Para sa marami, ang mga city hall ay isang sentro ng aktibidad at ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit humahawak din sila ng iba't ibang uri ng aktibidad, mula sa karaniwang mga usapin sa lungsod hanggang sa hindi eksaktong mga negosyong nasa itaas ng board. Ang Pilipinas ay isang hindi kapani-paniwalang magkakaibang bansa, at kaakibat nito ang iba't ibang estilo at diskarte sa pagkatawan sa bawat lokal na pamahalaan. 10 Most Beautiful City Hall in Mindanao. 10. Maasim Municipal Hall. Ang City Hall ang isa sa ipinagmamalaki ng maasim na isang munisipalidad sa lalawigan ng Sarangani. Ang ekonomiya ng Maasim ay higit na nakabatay sa agrikultura na may mataas na antas ng produksyon ng kopra. Ang pag-aalaga ng hayop ay ang pangalawang pinakamalaking kita, lalo na ang pagsasaka ng baka. Ang kanilang ekonomiya ay bumilis sa nakalipas na dekada, na hinimok ng mga pagsulong sa pandaigdigang teknolohiya ng komunikasyon at ang pagtatapos ng isang modernong highway na lubos na nagpahusay sa kalakalan at transportasyon. Ang Maasim ay isa pang mabilis na pagtaas ng investment hub ng Sarangani Province. Hindi lamang perpekto para sa mga aktibidad sa turismo dahil nag-aalok ito ng ilan sa pinakamahusay na dive spot ng Pilipinas, bukas din ang Maasim para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng malalawak na lupain at natural na harbor access. Siyam. Davao City Hall. Ang istruktura ng Davao City Hall ay itinayo noong 1926 noong ang Davao City ay isang munisipalidad pa. Formal na natamo ng Davao ang pagiging lungsod sa pamamagitan ng Commonwealth noong October 16, 1936, sa panahon ng pagkapangulo ni Manuel L. Quezon. Ang inaugurasyon ng Davao bilang isang lungsod ay naganap noong March 1, 1937. Ang Davao City Hall ay nasira noong World War II noong 1945 ngunit naibalik noong 1947 batay sa orihinal nitong disenyo. Noong 2017, inayos ang sahig na gawa sa kahoy at pinto na isang legacy ng 1926 na istruktura. Ang sahig ay pinalitan din ng konkreto at bakal. 8. Butuan City Hall. Nagsimula ang pagtatayo ng City Hall noong kalagitnaan ng dekada 1990, at natapos noong 2003. Ito ay pinasinayaan noong August 2, 2005. Di nagtagal pagkatapos mailipat ang mga opisyal ng lungsod sa bagong gusali, ang lumang gusali ay sinira. Noong 2009, sinimulan ang pagtatayo ng bagong 3 palapag na gusali ng konsehal, ngunit nahinto ang construction dahil sa kakulangan ng pondo. Natapos ang gusali ng konsehal noong 2013 bilang 2 palapag na gusali, at binuksan din ang rescue office. Noong 2014, isang command center ang idinagdag sa City Hall. Ang butuan ay ang komersyal, industrial, at administratibong sentro ng rehiyon ng Caraga. Ito ay isang estratehikong sentro ng kalakalan sa Hilagang Mindanao na may mga pangunahing kalsada na nag-uugnay dito sa iba pang mga pangunahing lungsod ng Mindanao. 7. Zamboanga City Hall. Ang City Hall ay ang upuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Itinuturing ng National Historical Commission of the Philippines ang gusali ng City Hall bilang isang National Historical Site. Ang pagtatayo ng makasaysayang gusali ay sinimula noong 1905 ng Federal na Pamahalaan ng Estados Unidos at natapos noong 1907. Ang gusali ay nagsilbing opisyal na tirahan ng gobernador militar ng US ng lalawigan ng Moro. Nang maglaon, ito ay naging upuan ng pamahalaan ng kagawaran ng Mindanao at Sulu at ang hindi na gumaganang lalawigan ng Zamboanga. Mula noong 1937, ang gusali ay gumagana bilang City Hall ng Zamboanga City. Ang Zamboanga City Hall ay may kolonyal na disenyo ng arkitektural na Pilipino. Isang kawili-wiling kombinasyon ng bahay na bato at estilo ng California Mission, sa diwa ng eclecticism na nailalarawan sa ika-19 na siglong arkitektura.
6. Takurong City Hall. Napakadiretso ng City Hall na ito. Malinaw mong makikita ang dalawang palapag, na kaibahan sa hilera ng mga patayong elemento. Ang projection ng entrance canopy ay mabuti at nagsisilbing maayos ang paggana nito. Gumagana ang fountain na may mapa sa harap, kailangan lang ng kaunting landscaping. Ang bahagyang kurbo ng harapan ay nagbibigay ng biyaya, at sumasalamin sa mga elemento ng fountain. Ang Takurong City ay isa ring sentro ng edukasyon sa Sultan Kudarat. Ang mga mag-aaral at mag-aaral mula sa mga kalapit na bayan at munisipalidad, maging mula sa labas ng Sultan Kudarat tulad ng Tantangan sa South Cotabato at ang mga munisipalidad sa Maguindanao ay pupunta sa lungsod upang pumasok sa paaralan. 5. Coronadal City Hall. Ang City Hall na ito ay may kulay cream na mga dingding, mga grids ng mga bintana at malalaking malawak na salamin. Maganda ang symmetry na isang neoclassical na katangian at ang paglalaro ng mga volume na modernista. Ang neoclassical na estilo ay maaaring ipatupad sa kontemporaryong paraan o pagsamahin sa moderno. Maganda ang sukat ng mga bintana, na nangangahulugang maraming natural na liwanag bagaman maaari rin itong mga hulugan ng mas mataas na pagkonsumo ng enerhiya. Marahil ang pinakamahinang punto ay ang gitnang bahagi ng gusali, na medyo walang tampok at ang ilang mga larawan ng font na ginamit para sa pangalan ng gusali ay nagpapakita nito sa sans serif. Ang Coronadal City ay isang fast-developing growth center na binubuo ng 27 barangay kasama ang 4 na zone sa poblasyon. Bilang kabiserang lungsod ng South Cotabato, ito ang sentro ng lalawigan sa usapin ng mga gawaing pampulitika, kultural at socio-economic. 4. Malaybalay City Hall. Ito ang napakaganda at malawak na bagong City Hall ng Malaybalay Bukidnon. Ang Malaybalay ay orihinal na tahanan ng mga lumad o katutubo ng Bukidnon, ngunit nagkaroon ng pagdagsa ng mga settler at immigrant mula sa Visayas at Luzon sa nakalipas na 4 na dekada na nag-aambag sa paglaki ng populasyon. Ang mga orihinal na naninirahan, ang mga Bukidnon, ay umatras sa hinterlands habang ang mga migrante ay patuloy na sinasakop at nangingibabaw ang mga sentro ng populasyon sa lungsod. Ang Malaybalay ay ang pangalawang pinakamataong political subdivision sa lalawigan, pagkatapos ng Valencia. Ang lungsod ay tinawag na South Summer Capital of the Philippines. Ang Malaybalay ay isa sa ilang mga nayon sa gitnang Mindanao na itinatag ng mga katutubo. Ang mga taong nakatira sa kasalukuyang Malaybalay at karamihan sa Northern Mindanao at ilang bahagi ng Caraga ay tinatawag na ngayon ang kanilang sarili na higawanan. 3. Dapitan City Hall. Ang City Hall ay isang town hall sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula na matatagpuan sa Sunset Boulevard. Mukhang made in French na may hugis na bubong na parang menagerie ng Versailles. May playfulness sa disenyo nito na nagpapaalala sa isang theme park, kasama ang mga eksaheradong baluster nito, malalaking berdeng tinted na bintana at pandekorasyon na mangkok na may mga lamp. Matatagpuan ang gusali sa tabi ng isang anyong tubig, na maaaring mag-alok ng mga magagandang tanawin ngunit tila walang inaalok na visual na koneksyon. Ang Dapitan, kilala rin bilang Shrine City of the Philippines, ay isang lungsod sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, na matatagpuan sa isla ng Mindanao, na siyang pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas. 2. Cotabato City Hall. Tinatawag ding People's Palace, ang upuan ng pamahalaang lungsod ng Cotabato ay isa ring popular na destinasyon ng mga turista dahil sa arkitektura nitong may inspirasyong Moro. Ito ay isang dalawang palapag na puting gusali na nakaupo sa isang malawak, well-landscaped na lugar na matatagpuan sa kahabaan ng Sinsuat Avenue, isang pambansang highway. Ang gusali na may arkitektura na inspirasyon ng Muslim ay nagtataglay ng karamihan sa mga opisina ng lungsod na ginagawang maginhawa para sa mga nasasakupan na makipagtransaksyon ng negosyo. Ang pinakakilalang bahagi ng harapan ay ang hilera ng mga matulis na arko, Islamikong estilo at sumasalamin sa kultura ng lugar.
Mayroon din itong mga neoclassical na elemento sa gitna, tulad ng clumsy ionic column at pediment, pagkatapos ng mahabang hilera ng mga matulis na arco. Dapat ay nananatili sila sa estilong Islamiko sa kabuuan. Ang bubong ay isang tango sa lumang City Hall, na isa din napakaganda sa lungsod. Isa, Tagum City Hall. Ang bagong City Hall ng Tagum City ay idinisenyo ng isang arkitekto na nakabase sa Australia, na pangunahing gawa sa salamin at bakal. Ito ang bahay ng mga sangay ng executive at legislative ng pamahalaang lungsod. Sa gitna ng City Hall ay ang atrium na nakatakdang itanghal ang iba't ibang civic at cultural event ng lungsod. Mula sa gusali ay may eskultura ng lokal na artist ng Davao City na naglalarawan sa iba't ibang mukha ng lungsod bilang music capital ng Mindanao. Ang gusaling ito ang magiging pinakamodernong City Hall sa Pilipinas kumpara sa tradisyonal na Greco-Roman na gusali ng karamihan sa mga unit ng pamahalaan sa bansa. Postmodernist sa diskarte at kapansin-pansin sa disenyong Bravura nito, pinagsasama ng City Hall na ito ang maraming mga geometries na parang disc, kitang-kitang volume, at nakabold, kahit na nakakagulat na mga elemento tulad ng suspension cable system na tila humahawak sa bubong. Medyo over-designed marahil ngunit maaaring aspirational, para sa mga ambisyon at layunin ng lungsod.